Ipinapakita sa atin ng Biblia na ang mga anghel ay hindi laging lumilitaw na may mga pakpak at liwanag. Minsan ay nasa bahay mo na sila, tahimik na nagmamasid, pinoprotektahan ka at naghihintay na mapansin mo sila. Ang unang senyales ay isang malakas na pakiramdam ng proteksyon na hindi mo maipaliwanag. May mga pagkakataong dapat sana'y dumating ang panganib, ngunit hindi nangyari. Muntik nang maaksidente, limitadong ruta ng pagtakas, mga sitwasyong maaaring nagkamali, ngunit hindi naman nangyari. Malinaw na sinasabi ng Biblia, sinasabi sa awit 91, versikulo 11. Sapagkat uutusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kapag naroon ang mga anghel, hindi malakas ang proteksyon. Ahimik siya, hindi mo naman sila laging nakikita. Mapapansin mo ang resulta. Sinasara ang pinto laban sa masama, naiiwasan ang aksidente kahit malapit na. Ligtas ang iyong tahanan kahit magulo. Ang proteksyong ito ang unang senyales na may mga anghel sa loob ng bahay. Ang pangalawang senyales ay isang biglaang kapayapaan. Walang sesay yan. Lahat ng bagay sa paligid mo ay maaaring maging maingay, nakaka-stress at hindi ligtas. Pero sa sandaling makapasok ka sa iyong bahay, may magbabago. Umakalma ang iyong isipan. Bumabagal ang iyong paghinga, biglang gumaan ang bigat na iyong dinadala. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay hindi emosyonal, ito ay espiritual. Sinasabi sa Hebreo 14, hindi ba't ang lahat ng mga anghel ay mga espiritu na isinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan? Kapag naroon ang mga anghel, hindi lamang sila nagpoprotekta, naglilingkod din sila. Nagdadala sila ng kapayapaan sa lugar kung saan dapat may takot. Pinapakalma nila ang espiritual na tensyon na hindi mo may paliwanag. Kaya naman may mga bahay na ibang pakiramdam pagpasok mo pa lang. Hindi ang mga padarang problema, kundi ang presensya. Ang ikatlong palatandaan ay ang paulit-ulit na espiritual na sensitibidad sa iyong bahay. Mas madalas mo na itong mapapansin. Naaakit ka lang magdasal kapag nasa bahay ka. Mas malalim ang pakiramdam ng pagsamba sa ilang partikular na espasyo. Mas malalim ang epekto ng sulatin kapag nabasa mo ito roon. Hindi ito isang rutina, ito ay isang pagpapagana. Sa Biblia, ang mga anghel ay madalas na lumilitaw sa mga lugar na nakatuon sa espiritual na aspeto. Hindi nagkataon. Sinasabi sa Genesis 28:16-17. Nagising si Jacob at nagsabi, tunay ngang nasa lugar na ito ang Panginoon at hindi ko alam. Kapag naroon ang mga anghel, nagiging mas mapagmasid ang iyong isipan. Nawawalan ng kapangyarihan ng mga pang-abala. Ang iyong bahay ay magiging isang espiritual na kapaligiran, hindi lamang isang espasyong tirahan. Ang pang-apat na palatandaan ay ang iyong bahay ay magiging isang lugar ng banal na paghihiwalay. May mga taong humihinto lang sa paglapit ng walang pagsisikap. May ilang pag-uusap na hindi kaaya-aya sa iyong lugar. Hindi na lahat ng tao ay komportableng manatili sa bahay mo ngayon. At wala kang ginawa para pilitin yon. Nangyari lang ito, hindi ito pag-iisa, ito ay paghihiwalay. Sa banal na kasulatan, madalas nakasangkot ang mga anghel kapag nagtatakda ang Diyos ng mga limitasyon, pinoprotektahan, hinaharangan o inililipat ang daan patungo sa Diyos. Sinasabi sa Exodo 23:20, tingnan mo, sinusugo ko ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. Kapag naroon ng mga anghel, hindi na bukas ang iyong bahay sa lahat ng bagay. Ito ay magiging isang protektadong teritoryo. Hindi lahat ay maaaring umupo kung saan gumagawa ang Diyos. Ang ikalimang senyales ay nararamdaman mo ang isang aktibidad. Kahit tahimik at payapa ang bahay, hindi ito nakakaramdam ng kawalan. Maaari mong mapansin ang isang biglaang kamalayan na parang may isang taong naroroon. Isang pagbabago sa kapaligiran sa kalaliman ng gabi. Isang katahimikan na parang buhay na buhay. Hindi nag-iisa, hindi ipapakot. Ayan ang kamalayan. Sa Biblia, madalas maramdaman ng mga anghel bago pa man sila makita. Sa Ikalawang Hari, Kapitulo 6, versikulo 17, nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan mo ang kanyang mata para makakita siya. At nakita ng alipin ang bundok na puno ng mga kabayo at karwahing apoy. Nandoon ang mga anghel noon pa man. Hindi nakikita, ngunit aktibo. Sa piling ng mga anghel, hindi ka makakaramdam ng pangungulila. Ligtas ang pakiramdam at mas mabilis masagot ang mga panalangin sa inyong tahanan. May napapansin kang nagbabago kapag nagdadarasal ka sa bahay? Mas mabilis na dumarating ang kalinawan. Mas mabilis na naibabalik ang kapayapaan. Minsan ang sagot ay hindi dumarating sa anyong salita, kundi sa anyong katiyakan. Sinasabi sa Daniel 1:11,
Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula sa unang araw na iyong sinimulang unawain ito at magpakumbaba sa harap ng iyong Diyos, ang iyong panalangin ay dininig at ako'y naparito dahil sa iyong mga salita. Ang mga anghel ay kadalasang isinusugo bilang tugon sa panalangin. Kung ang iyong bahay ay magiging isang lugar kung saan regular na dumadasal, maaari rin itong maging isang lugar kung saan sumasagot ang langit. Kaya nga ang ilang panalangin ay mas malakas at mas mabisa sa inyong tahanan. Ang ikapitong senyales ay pakiramdam mo ay minomonitor ka, hindi minamasdan. Mayroong malinaw na pagkakaiba na mararamdaman mo sa iyong isipan. Hindi ka nakakaramdam ng tensyon, hindi mo nararamdamang nabubunyag ka. Pakiramdam mo ay nakakulong ka kahit sa katahimikan. Ito ang uri ng kapayapaan na hindi nagmumula sa mga kandado, alarma o mga gawain. Nakakalusot siya kahit alam niyang kahit walang patunay na may namamagitan sa iyo at sa kasamaan. Sinasabi sa awit 347, ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga natatakot sa kanya at inililigtas niya sila. Ang pag-iimbak ay nangangahulugang pananatiling nakaistasyon, hindi pagbisita at pag-alis. Kapag naroon ang mga anghel, nawawala ng kapangyarihan ng takot, hindi na parang mahina ang bahay mo. Ito'y magiging isang lugar kung saan sa wakas ay makapagpapahinga ang iyong isipan. O may naantig sa iyong kalooban ng mensaheng ito, huwag mo itong baliwalain. Bigyang pansin ang mga nangyari sa bahay ninyo kamakailan. Ang kapayapaan, ang proteksyon, ang mga tahimik na pagbabago na hindi mo may paliwanag noon dahil hindi nagkatataon lang na pinoprotektahan ng langit ang isang lugar. Mag-subscribe sa channel ko para hindi ka makaligtan ng nilalaman. May mga babala bago dumating ang panganib at palatandaang lumilitaw bago ipahayag ang layunin. Isa yon sa kanila.